Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseyo at mga iskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang alagad ng mga Pariseyo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes para sa buwang ito ng Setyembre. Unang Biyernes para sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Naranasan nyo na po ba? O shoutout po para sa lahat ng mga naka-experience na magtagpi ng pirasong tela o para sa kanilang mga damit. Kadalasan yung mga tinatapian natin noon ay short. Kapag butas na ang short, butas na yung pantalon o kung ano pa man na pwede pang remedyohan, nire-remedyohan natin sa pamagitan ng pagtatagpi. Pero ang natutunan din natin, kung magtatagpi ka, dapat yung bagay. Dapat yung hindi masyadong halata na tinagpian. O kaya naman, nilagyan natin ng konting art, yung sa pagtatagpi natin sa damit para magamit ulit. Hindi ko alam kung hanggang ilang beses kayong nagtagpi sa inyong mga butas na short. Kahit nga yung mga sa mga may asawa, kahit yung mga brief, tinatagpian pa para lamang makatipid. Kasi lagi tayo nandoon sa sayang kasi. Sayang. At isa ito sa talinghaga na ginamit ni Jesus sa atin po sa araw na ito upang mas maunawaan din natin kung ano ang panawagan sa atin ng Diyos. Si Jesus, sa atin pong pagninilay, si Jesus ang tanda ng bagong tipan. Na sinasabing kung tatanggapin natin si Jesus, hindi pwedeng pantagpilang si Jesus. Hindi pwedeng pantagpilang ang mga aral na ibinibigay ni Jesus. Kasi ito ay talagang bagong buhay, buong buo, bagong buhay ang alay ni Jesus para sa mga taong tumatanggap sa Kanya. At nawa, sa mga araw na ito, patuloy din natin ang pagnilayan, yung ating pong mga ginagawa sa buhay. Sa totoong buhay, hindi pwedeng tagpi-tagpi lang talaga. Maging sa atin pong paglilingkod, hindi pwedeng tagpi-tagpi lang. Kaya nga sa unang pagbasa natin sa aklat, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, sinasabi dito na ang katiwala kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon, sa tumawag sa kanya, sa nagtiwala sa kanya. Hindi dapat
ipalagay ng isang katiwala na siya ang may-ari. Hindi dapat ipalagay ng isang katiwala na siya ang masusunod at gagawa ng kung ano-anong hindi naman iniuutos sa kanya ng kanyang Panginoon. Sa ating pong sitwasyon, no, maganda rin na mapagnilayan natin itong nangyari sa kasalukuyan. Hindi ko alam kung nakalabas na ba si Enteng. Nakalabas na ba? Nag-farewell na ba tayo? Para i-welcome na natin yung bago. Kasi may mga nakalinya eh. Maraming gustong bumisita sa ating bansa eh. Di ba? Kasi maganda ang bansa natin eh. Di ba? Pero paano nga ba talaga kasi yung ugali natin? Yung ugali. Ano ba talaga nangyayari? Tagpi-tagpi lang din ba? Pati sa pag-uugali natin. Tagpi-tagpi lang din ba? Nakukontento na ba tayo doon? Kasi hindi ko alam kung kayo po ba ay nakakalabas pa. Kayo ba ay nakakabiyahe pa. Makikita na naman yung resulta ng mga tagpi-tagping o patsa-patsang paglilingkod. Yung alam mo yun, kasi, di ba, ang Diyos, hindi yan madamot. Hindi kuripot ang Diyos. Kaya nga kahapon, di ba, nung maalala ninyo, nang sabihin ni Jesus kay Pedro sa mga mangingisda, ihulog ninyo sa kabila ang lambat. Nung sinunod nila sa Jesus, halos lumubog ang kanilang bangka sa dami ng biyaya, sa dami ng huli nila. Bakit ang tao, patsi-patsi lang? Na para bang, sa inyo ba yan? Ang mga biyayang yan? Ano bang gusto kong sabihin sa inyo? Tingnan mo mga kalye natin. Tagpi-tagpi lang. Kung kaya na kasing buuin, tagpi-tagpi lang. Low quality pa. Dito na nga lang, di ba? Sa Delpan, sa area natin sa Delpan, tingnan mo. Lubak-lubak. Kakasemento, kaka-espalto lang, sira na naman. Di ba? Ay, ganun ba? Kala mo walang mensahe ang Panginoon sa atin sa araw-araw. Yung pagkilos, nakakatawa lang, no? Hinahunting natin yung nanloko. Pero mo nanloko, nag-iba ng identity, pero nung hinuli, nagpa-picture pa. Parang artista pa. Anong klase? Diba? Yung mga ugali natin na kung makangawa tayo na dapat siyang panagutin. Pero nung nahuli, nagpa-picture pa. Kaya diba, yung ugali natin talaga ang kailangan buuin ng pagbabago. At ang makakapagpabago niyan ay kung susundin natin, tatanggapin natin ang mga aral na ibinibigay ng Diyos. Hindi pwedeng, ito ako, ano ang maganda sa sinabi niya? Ito lang. Okay na ako. Hindi eh. Kabuuan. Si Jesus, bagong buhay ang kanyang panawagan sa atin. Amen? Thank you.